Story time. Day 2 namin sa Thailand, and we decided na pumunta sa Grand Palace that day. Tas, upon arriving sa entrance ng Grand Palace, may lalaking nag-approach sa amin saying that sarado daw ang Grand Palace kasi it's Sunday and nagpe-pray daw yung mga tao sa loob. And not allowed daw yung mga hindi Thailand resident pumasok hanggat di pa tapos yung praying nila. Siyempre, kami naman na walang malay, naniwala. Tapos, todo explain siya na we can ride tuk-tuk muna while waiting. Kasi after lunch pa daw matatapos yung praying sa loob. Na 100 baht lang daw yung babayaran para sa aming 4. And 4 locations na daw yung mapupuntahan while riding the tuk-tuk. Then, I said dun sa lalaki na I'll discuss it first to my friends. Since 9 a.m. andun na kami, we decided na sige, try na natin. 100 baht lang naman eh. Kesa naman mag-antay kami na matagal sa labas. Basta ang technique niya, babalikan niya kayo ng babalikan, na magpapakilala siya na teacher daw siya dito sa Thailand, na ganito, ganyan. Tapos hanggang sa makumbinsin niya kayo na umuwi. Siyempre hindi naman kami taga dun. Hindi din naman namin alam. Akala namin, kapares sa Pilipinas na may praying talaga. So, ayun na nga. Sumakay kami. 100 baht lang naman eh. Tapos, nung nakasakay na kami, dinala niya kami sa maliliit lang na temple na kesyo need mo daw bumili ng flowers at saka need mo daw mag-donate dun sa mga pupuntahan na temple. Kami, nagtitipid kami. So, sabi namin, we will not buy flowers. We will just take pictures. Then, we will go na. Kaso, si kuyang rider ng tuk-tuk mapilit. Tapos, sumisimangon. Pero, mabait naman siya. Kasi, ini-entertain niya pa rin kami. Tapos, hanggang dinala niya na kami dun sa jewelry shop. May nabasa ako sa group na yung jewelry shop daw na yun, napipilitin ka talagang bumili ng jewelry. So, sabi ko doon sa mga kasama ko, tara na, scam to. Sabi na lang natin kay Kuya, balik na lang na tayo sa Grand Palace. Saka lang nag-sink in sa amin na scam yun, na doon sila makakakomisyon, kadadala nila doon sa jewelry shop. Syempre, may komisyon sila. Kami, hindi kami bumili. So, si Kuya nakasimangot kasi wala siyang komisyon. Tapos, nagpanggap na lang ako na sabi ko, yung friend ko kasi padating na galing airport, so we need to go back na sa Grand Palace kasi mag-aantay siya doon ng matagal. Sabi ni Kuya, puntahan pa daw namin yung ibang temple. Sabi ko, no, parang ibalik mo na kami doon sa Grand Palace kasi nga, padating na yung friend namin. Tapos ayun, hanggang sa nakabalik na kami ng Grand Palace, talaga pinag-uusapan na. Buti na lang talaga, nagpabalik kami agad. Kaya dun sa mga pupunta sa Grand Palace, warning ko sa inyo, huwag kayong kakausap ng ibang tao doon na pag may nag-approach sa inyo, mag-no agad kayo. Always open ang Grand Palace. Monday to Sunday. Hindi sila nagko-close. Okay? Yun lang. Thank you. Sana huwag kayong magaya sa amin na scam. Thank you. Bye.